Paano kung wakas na pala? Handa ka na bang tanggapin ng katotohanan? O pilit mong ipaglalaban ang naiwang mga alaala sa nakaraang tuluyan ng lumisan? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nasaan na kaya si Axel? Bakit wala siya dito sa bahay nila? Saan kaya nagpunta yun? Kaya eto, naisipan kong sumilip sa labas ng bahay nila. Napakatahimik ng gabi. Tanging mga bituin sa langit ang tila ba nagbibigay gabay sa gabing di ko maunawaan kung anong nais iparating. Lumabas ako at marahang naglalakad patungo kung saan naririnig ko ang mahinang pag-alon mula sa karagatan. Payapa ang gabing ito. Kalmado ang pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin na tila ba yumayakap sa akin. At sa bawat paghakbang ko, unti-unti ko naririnig ang boses ni Axel. Nagmadali akong lumapit, subalit natigilan ako. Hindi ko maunawaan ang nararamdaman ko. Akala ko ba hindi sila magkikita? Subalit bakit sila magkasama? Agad ako nagkubli dahil sa sama ng loob. At agad ako nakinig sa kung ano man ang pinag-uusapan nila. Mas mabuti kung magtatago na lang ako habang nakikinig para malaman ko ang totoo, kung tunay nga bang mahal ako ni Axel. Kamusta ka na ba, Axel? Ang laki na ng pinagbago mo. Dati ang taba mo tapos bungi ka, pero ngayon hindi ka na mataba. Kaso di ka din naman lumaki masyado. Randy, okay lang naman ako. Ikaw din, malaki na yung pinagbago mo. Dati maitim ka, ngayon naman bakit ang puti mo? Di kita nakilala ka agad. Axel, alam mo naman ang dahilan kung bakit maitim ako dati. Kasi lagi tayong naliligo sa dagat. Kaya ayun. Sunog na sunog tayo dati. Pero alam mo, Axel, namiss talaga kita. Kaya lang, madami na pala nagbago. Randy, ganun talaga. Sa paglipas kasi ng panahon, marami talagang pwedeng mangyari. Maraming pwedeng magbago. Tama ka, Axel. Parang ikaw nagbago ka na. Hindi naman ako nagbago. Ako pa rin yung Axel na dating nakilala mo. Sa balitang nakaraan, di na natin kayang ibalik sa dati. Kasi, alam mo, Randy, may mga darating pala talaga na tao sa buhay natin na minsan daraan lang at ipaparaan na sa atin kung paano ang maging masaya. At may mga taong dadating at pipiliin tayo. At alam mo, Randy,
Nahanap ko na siya. Axel, si Kurt ba yung tinutukoy mo? Oo, si Kurt nga. Mahal ko siya. At di ko kayang saktan ng isang taong mahalaga sa buhay ko. Sorry, Axel. Akala ko kasi ako pa rin. Akala ko walang nagbago. Randy, minsan may mga bagay talaga sa mundo na kailangan natin tanggapin. Kung hindi para sa atin, hayaan nating dumating ang tamang pagkakataon. At sa isang natapos na kwento sa nakaraan, Randy, kailangan nating tanggapin na hindi na maring madugtungan pa. Kung ano man ang sa nakaraan ay nagwakas na. Randy, sana maging masaya ka na. Sana matagpuan mo na rin ang taong pipiliin ka. At di ka sasaktan. At mamahalin ka ng higit kanino man. Sa mga salitang binibitiwan ni Axel, alam kong seryoso siya at mahal niya si Kurt. Sino ba ako? Isang alaala sa nakaraan. Isang pahinang nagtapos sa kasalukuyan. Axel, sige. Uwi na ako. Pasensya ka na ha. Pasensya na sa abala. Randy, okay ka lang? Huwag ka sana magagalit sa akin. Okay lang ako, Axel. Ano ka ba? Hindi ako nagagalit sa'yo. At wala akong karapatan na magalit sa'yo. Sige na, uuwi na ako. Randy, mag-iingat ka palagi. Sana makahanap ka na rin ng taong tunay na magpapasaya sa'yo. Axel, tadhana na lang siguro talaga ang bahala sa akin. Kung saan man ako makarating, bahala na ang tadhana ako. Kaya ito, bago ako tuluyang umalis, niyakap ko muna si Axel. Isang yakap ng pamamaalam. Huling yakap sa nakaraan. Matapos ang huling yakap, tumalikod na ako at naglakad papalayo. At sa bawat paghakbang ko, umaasa ako na sana sa pagdating ng tadhana ko, piliin din ako katulad ng tadhana ni Axel. Hala, tapos na silang mag-usap. At mula sa narinig ko, hindi ko kailangan magalit kay Axel. Sapat na yung mga narinig ko. Kaya ito, mabilis akong bumalik sa bahay nila. Diretso sa kwarto, tapos nahiga na ako kaagad sa kama ni Axel. At sa paglipas ng mga sandali, narinig ko ang pagdating ni Axel. Nagpanggap lang akong natutulog at eto, nahigaan na ulit siya at niyakap ako. Buti na lang talaga at lumabas ako kasi kung hindi ko siya nahanap tapos naghintay lang ako dito, ay nako, magagalit talaga ako. Pero dahil nalaman kong mahal niya talaga ako, hindi ako magagalit. At pipilitin kong hindi na magalit kahit kailan. Kaya sa paglipas ng buong gabi, napasarap talaga yung tulog ko. At nang magising ako, si Axel, tulog pa. Uy, Axel, gising na, tanghali na. Kurt, mga 5 minutes pa. Ano ba yan? Bakit parang puyat ka?
Umalis ka pa ata kagabi eh. Kurt, bakit naman ako aalis? Mahal kita. Wika ni Axel. Ay naku, di ko alam kung magagalit ako. Nagsisinungaling pa. Pero okay lang. Alam ko naman ang totoo eh. Basta ang mahalaga, nagmamahalan kami. At ako lang ang laman ng puso niya.